O katulad dyan sa LTO, putangin na yan. Ako nalaman ko tong balita na to siguro mga last week. Gigil na gigil ako. O sa mga ano dito ha. Doon sa mga kababayan natin na nagbenta ng sasakyan. Pinag-usapan pa namin to ni Basti nung kaming dalawa ay nagkukwentuhan noong weekend. Oo, sabi ko, Mayor, putangin na, matindi tong LTO. Bakit? Alam nyo ba na kapag kayo ay nagbenta ng sasakyan, pag nagbenta kayo ng sasakyan, kailangan ire-report nyo sa LTO within 5 days. Pag report nyo sa LTO within 5 days, pag hindi nyo ni-report yung ibinenta nyong sasakyan within 5 days, magbabayad kayong 20,000. 20,000. Tapos yun naman bumili ng sasakyan mo, kailangan ay iparehistro niya na sa pangalan niya or papalitan niya na yung ownership sa pangalan niya at within 20 days. Kapag within 20 days hindi niya na-process yung paglipat ng property na yun sa pangalan niya, 20,000 na naman. Mantakin mo ha, 40,000 pesos ang babayaran nyo kung tatanga-tanga kayo. Alam nyo ba kung kailan lumabas yung ano na yan? Lumabas po yaang memorandum na yan September pa. Puta, ano na ngayon, magno-November na. Kaya sigurado ako ang dami na naman nilang kukunin. Ang dami na naman nilang kukulimbatin na mga multa, mga putang ina nyong lahat. Mga tarantado kayo. Alam nyo ba mga boss, ang pinaka nakakadiri diyan sa panukala na yan. Ang pinaka nakakadiri sa panukala na yan, okay lang yan yung panukala na yan kasi ganun talaga Kailangan mong sumunod. Okay lang yun. Sige, sa future, okay. Alam ko na gagawin. Di ba? Ang masama nito mga boss, ang masaklap nito, putang inan retroactive. Retroactive. Ibig sabihin, putang ina kahit nabili mo yung sasakyan 20 years ago, inaamag na yung sasakyan na yun, hindi mo na nagagamit. Putragis yan. Magmumulta kang 20,000, magmumulta din yung nagbenta sa yung 20,000. At hindi kayo makakatakas kasi nakalagay sa ano ninyo, nakalagay sa lisensya ninyo. Halimbawa ako, nagbenta ako ng sasakyan 20 years ago. Yung sasakyan na yun, akin. Kutsa yan, magbabayad akong 20,000. Hayop na yan. Paano kung ang layo ng pinagbilhan? Oo. Halimbawa, pinagbilhan mo na sa Amerika na. Wala na siyang pakisal. Ito masaklap. Ang masaklap nito, binili mo yung motor, 10,000 lang. Utangin na tapos gagastos ka ng 20,000. Tarantado, di ba? So 10 years to 20 years back. Puta, basta lahat ng nakarehistro sa LTO ng mga sasakyan from 2024 paatras at na mga nagbenta kayo ng mga ano ninyo ng mga sasakyan na yan. Patay kayo, may utang na kayo ng 20,000 tapos nag-accumulate pa yan. Tang ina gago, di ba? Napakagago nyo. Kung hindi mo makita ang seller o patay na, paano yan? Bayad ka 20,000. Patay na walang ano yan, exemption. Bayad ka talaga. Tarantado talaga to si Garcia Boss Dada, mas mataas na nila ibibenta yung second hand kasi magbabayad pa sa LTO. Hindi naman. Siyempre, kapag ka ngayon nga kayo nagbenta, halimbawa ako, nagbenta na ako, nilagyan na natin ng deed of sale. Yung date nung deed of sale na yon, from that date nung deed of sale, kailangan within 5 days, tumawag ka na sa LTO, i-report ko lang po itong ano na to, itong plate number na ito, na ibenta ko na po ito kay ganito. Opo, i-report ko lang po para isasara na nung LTO sa'yo. Habulin na lang ng LTO
Yung nakabili, within 20 days, pag hindi niya napalipat sa pangalan niya yun, sa liig ang tama niya, 20 milyon. Napakalaking perwisyo niyan. Putay na, maniwala kayo. Lalo na sa mga nagbabuy and sell. Mantakin mo ha. Ikaw nagtatrabaho ka ng marangal, buy and sell ka. Wala ka namang pananagutan sa gobyerno, nagtatrabaho ka ng maayos, nagbabayad ka ng buwis, tapos pepestehin ka ng mga hayop na ito. Batas yan ni Rapi Tulfo, Diyos ko naman, totoo ba? Batas to ni Rapi Tulfo, putang ni Rapi Tulfo, akala ko ba para ka sa mga mahihirap? Anong ginawa mo na to? Grabe, sabi nga ni Sylvia Katakutan, Boss Dada, yung mga plaka na hanggang ngayon di pa nila nire-release, pwede ba silang pagmultahin? Takulamin na lang natin. Di ba, mapapamura ka talaga sa nangyayari ngayon. Mga bossing, pagka maganda na nangyayari sa bayan, nagmumura pa din ako, abnormal na ako noon. Pero galit nga tayo sa mga... kinukwento ko nga sa inyo yung mga hokus-pokus sa gobyerno eh. Tapos gusto nyo happy tayo? Tanga ka ba? Jonard Bulangis, Boss, hindi nga sila nagmumura pero grabe naman magnakaw sa bayan. Oo, di bali nang nagmumura yung presidente. Basta hindi magnanakaw katulad yung mga hayop kayo. Hugas kamay, sabi ni Cristina Reyes. Oy, Rapi Tulfo. Tangina naman, oh. Rapi Tulfo, 3 taong ka pa lang sa... 3 taong ka pa lang sa posisyon. Peste na yung ginagawa mo mga batas, ha? Akala ko ba, para ka sa bayan. Inagagawa talaga ng pera ang mga hayop. Gagawa talaga ng pera ang mga punyemas na yan. Oo, maniwala kayo. Hindi hihinto ang mga putang ina niyan hanggat hindi sumabog ang mga tumbong nila sa dami ng nanakawin nila sa taong bayan. Grabe yun, di ba? Mantakin mo retroactive, putya yan. Kung nung 1950s, pag sinabi mo kasing retroactive, puta walang ano yan. Walang taon na coverage yan kahit nung panahon ni Magellan. Na mga nagbentahan ng mga sasakyan. Putang ina damay dyan. Oy, Gear Falcon Studio, salamat kaayo dyan sa Abu Dhabi. Mabuhay ka ha. Tapos pabalik-balikin ka pa sa LTO. Putang ina, a-absent ka pa. A-absent, mantakin mo ha. Sabi nga ni PRRD, gawin na nating 10 years yung lisensya. Bakit? Kasi every 3 years. Kada na lang magbe-birthday ka, imbis na sana ini-spend mo yan sa family mo. Nasa LTO ka maghapon. Kasi nga birthday mo, kailangan mo mag-renew ng lisensya. Every 3 years na birthday mo. Kaya sabi ni PRD, gawin na nating 5 taon. Kasi syempre, kapag ka birthday, pagka nagpunta ka LTO, 1 buong maghapon, pag minalas-malas ka, balik ka bukas. Pag minalas-malas ka ulit, balik ka bukas. Minsan 2 araw, 3 araw. Paano yun? A-absent ka ng ganung karami. Para lang mag-renew ka ng lisensya mo. Hirap na nga tayo eh. Tapos ito pa. Pagmumultahin nyo pa yung... Kaya nga nagbenta ng sasakyan, putang ina nyo talaga eh. Kaya nga nagbenta ng sasakyan yung tao kasi kailangan niya ng pera eh. Tapos pagmumultahin nyo pang mga buwaka ng shit kayo talaga. Wala na angas ni Tulfo, wala na. Nakuha na nila yung gusto nila. Nanalo na sila eh. Diba? Kaya ka nagbenta ng sasakyan, putya, investment mo yun. Sa ayaw at sa gusto mo, ibibenta ko to kasi kailangan ko ng pera. Baka may sakit yung magulang, may sakit yung anak, namatayan, pambayad ng tuition fee. Putya yan, tapos kakaltasan nyo pa. PI kayo. Wow, PI. Oh, totoo yan, Boss Dada. Binenta ko yung kotse ko dahil need ko ng pera pang enroll ng anak ko. Imagine, tayo na magkano mo binenta yung motor? 15,000. Tapos, magmumulta ka ng 20,000. Puta, nasa ng hustisya, mga hayop.
Mga pack shit kayo. Utragis kayo. Ibinenta ko lang 5,000. Dahil putya, pass break lang kasi kailangan ng pera. Nakaligtaan, mag-report. Pang! Bayad ka ng 20,000. Putang ina, lugi pa. Sabi nga ni Bright Dario, ibinenta mo motor mo ng 10K dahil kailangan mo ng pera. Tapos magkaka-penalty ka ng 20K. Puta, palakpakan. Sana hindi na nila ituloy. Sana talaga. Para hindi nila ituloy, iputa like and share. Ilan na ba nagla-like? O hindi naman kayo nagla-like? Like and share para marinig nila yung pagmumura natin sa kanila. Kung di kayo magla-like, di kayo mag-share, wala. Hindi makakarating sa kinauukulan nito. Paano kung hindi nanood sa atin to ngayon? Sabi ni ako ni Ten, paano yung sasakyan ng ate ko? Binenta nila kasi nag-migrate sila sa Canada 15 years ago. Yun, pag uwi nyo dito, may utang kayo sa gobyerno. Palakpakan.